Sa totoo lang, matagal ko nang gustong ilibing ang bahaging to ng buhay ko. Kalimutan, ibaon, at ituring na isang panaginip lamang. Pero sa bawat paglipas ng araw, lalo lang akong kinakain ng alaala. Hindi ko na alam kung paano ko to dadalhin. Kaya heto ako ngayon. Ibinubuhos ang lahat sa pahinang ito. Umaasa na may isang taong makakaintindi. Ngunit bago ko to simulan, huwag niyo na sanang hanapin ang totoong pangalan ko. Sa kwentong ito, isang anino lang ako. Isang babaeng nakaranas ng isang pagmamahal na hindi dapat. Hindi ko rin inaasahan na hahantong ako sa ganito. Simpleng babae lang kasi ako. May tahimik na buhay. Malayo sa anumang kaguluhan. Wala akong karanasan sa kung anumang tinatawag nilang tunay na pag-ibig. Bago ko siya nakilala. Nakatira ako sa isang maliit na bayan, malapit sa bundok, kung saan napapalibutan ng nunti ang kagubatan ng aking tahanan. Bata pa lang ako, may mga kwentong umiikot na sa aming lugar tungkol sa mga engkanto. Noon, akala ko kathang-isip lang ang lahat ng yon. Hanggang sa isang gabi, nagsimula ito sa isang hindi inaasahang pagtatagpo. Napilitan akong maglakad pa uwi dahil nasiraan ng sasakyan ng jeep na sinasakyan ko. Malayo pa ang bahay namin. Pero dahil sanay ako maglakad sa masukal na daanan, hindi ko na yun gaanong ininda. Hanggang sa maramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero sa halip na matakot, may kakaibang pakaramdam na bumalot sa akin. Parang isang bagay na matagal nang hinintay ng puso ko. At doon ko nga siya nakita. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang lalaki ang nakatayo sa gilid ng daan. Matangkad, balingkinitan ngunit matikas ang tindig. Suot niya ang isang maputing kasuotan na hindi ko pa kailanman nakita sa sino mang tao. Ang kanyang balat, parang hindi nasisikatan ng araw. Makinis, walang bahid ng kapintasan. Pero ang pinakaunang nakakuha ng pansin ko ay ang kanyang mga mata. Madilim, malalim, at tila isang dagat na may itinatagong lihim. Hindi siya nagsalita noong una. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, para akong nakarinig ng isang tinig sa loob ng aking isipan. Isang tinig na malamig, ngunit puno ng pangako. Ikaw. Isang salita lang yun, ngunit parang isang paanyaya. At doon na nga nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung bakit hindi ako natakot. Sa halip pa nga na tumakbo palayo, parang may kung anong humila sa akin palapit. Parang isang panaginip na hindi ko na kayang labanan. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang puwersang bumalot sa akin. Hindi ko maipaliwanag, ma'am. Pero parang tinatawag ako ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Nakatayo lang siya ron. Hindi gumagalaw, hindi rin kumukurap. Hindi ko rin alam kung ano ang dapat kong sabihin o kung dapat ko bang basagin ang katahimikan. Pero bago pa ako makapag-isip ng anumang sasabihin, siya na ang unang nagsalita. Wala kang dapat ikatakot. Aniya, ang boses niya ay malamig ngunit may kakaibang tamis. Napadaan lang ako. Napadaan? Sa gitna ng masukal na daanan sa isang lugar na bihira ang tao kapag ganitong oras? Dapat ay nagtataka ako. Dapat ay nagduda ako. Pero sa halip na pag-isipan yon, ang buong pagkatao ko ay nahulog sa kung anong mahika ng kanyang tinig. Sino ka? Tanong ko, mahina lang. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa mukha niya. Isang ngiti na puno ng misteryo. Isang nilalang na matagal nang naghihintay na makilala ka. Ang sagot niya ay lalong nagpaikot sa isipan ko. Dapat ay iniwan ko siya roon at nagpatuloy na sa paglalakad pa uwi. Pero hindi ko yun ginawa. Sa halip, isang bahagi ng sarili ko ang gustong manatili. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Wala akong balak na kunin ang anumang pag-aari mo. Gusto lang kitang makilala. Ha? Bakit naman? Bakit ako?
Napakamot ako sa sentido. Naguguluhan. Hindi mo ba nararamdaman? Lumapit siya ng bahagya. Ngunit hindi siya naglakad. Parang dumausdos lang ang katawan niya papalapit. Hindi mo ba nararamdaman ang koneksyon natin? Hindi ko alam kung anong tinutukoy niya. O baka hindi ko lang gustong intindihin. Pero sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Isang paggalito na may kasamang matinding pagkagusto. At sa ganoong paraan nga nagsimula ang aming mga pag-uusap. Simula noong gabing yon, hindi ko na namalayan na sa tuwing dumadaan ako sa parehong daan, hinahanap-hanap ko na siya. At hindi niya ako binibigo. Tuwing sumasapit ang dapit hapon, naroon siya, naghihintay. At sa bawat pagkikita namin, mas lalo ko lang nakikilala ang kakaibang karisma niya. Hindi po siya gaya ng mga lalaking nakilala ko noon. Sa presensya niya, parang bumabagal ang oras. Parang napapawi ang lahat ng ingay sa mundo. Minsan, sa simpleng tingin niya lang sa akin, para akong nawawala sa realidad. Bakit hindi mo pa rin sinasabi sa akin ang pangalan mo? Minsang tanong ko, habang magkatabi kaming nakaupo sa isang batuhan. Pinagmamasdan ng mga alitap-tap sa kakahuyan. Ang pangalan ko ay hindi ganoon kahalaga. Sagot niya. Ang mahalaga ay narito ako, kasama mo. At doon ko naramdaman ang kakaibang takot. Parang isang bahagi ng isipan ko ang nagsasabing may mali. Pero sa halip na makinig, hinayaan kong lamunin ako ng kanyang presensya. Naging lihim po ang aming mga pagkikita. Hindi ko to nakikwento kanino man. Una, dahil alam kong mahirap itong ipaliwanag. Pangalawa, dahil ayaw kong mawala siya. Hindi ko rin alam kung bakit parang may bumubulong sa akin na wag ipagsabi ang tungkol sa kanya. At sa bawat araw nga na lumilipas, mas lalo akong nahulog. Isang gabi, habang naglalakad kami sa may ilog, bigla siyang huminto at hinarap ako. May tatanong ako sa'yo. Aniya, ang mga mata niya ay tila nagbabaga sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tumango ako. Hinihintay ang kanyang sasabihin. Handa ka bang maging akin? Hindi ko alam kung paano ako dapat tumugon. May isang bahagi sa akin na nagsasabing napakabilis ng lahat, na hindi ito tama. Pero sa sandaling yon, sa harap ng kanyang mga mata, parang wala nang ibang bagay na mahalaga. At iyon ang unang beses na hinalakan niya ako. Ang kanyang labi ay malamig, ngunit nang dumampi sa akin, may init na sumiklab sa katawan ko. Isang damdaming hindi ko pa nararanasan noon. At hindi ko na naisip kung ano ang kahulugan nito. Ang alam ko lang, sa gabing iyon, isinuko ko ang puso ko sa isang lalaking hindi ko lubos na kilala. Ang hindi ko alam, isa pala yung pagkakamali. Isang matamis sa panlilinlang na magpapabago sa buhay ko magpakailanman. Simula po noong halik na yon, mas lalo akong nalulong sa kanya. Hindi ko na naisip kung tama ba ang lahat ng nangyayari sa amin. Ang alam ko lang, tuwing kasama ko siya, para akong lumulutang sa ulap. Parang wala nang ibang mundo kundi kaming dalawa lang. Araw-araw ko po siyang hinahanap. Kahit anong gawin ko, bumabalik ang isipan ko sa kanya. Sa kanyang malalamlam na mga mata, sa tinig niyang parang musika, sa presensya niyang hindi ko maintindihan pero hinahanap-hanap ko. Sa tuwing tinatawag niya ako sa pagitan ng katahimikan ng kagubatan, hindi ko kayang hindi lumapit. Pero po sa kabila ng lahat ng yon, unti-unting pumasok ang isang pakaramdam na hindi ko na kayang baliwalain. Isa pong katanungan na pilit na binubulong ng utak ko. Bakit parang may kulang? Isang gabi, habang nakaupo kami sa isang malaking ugat ng puno, tinanong ko siya kung bakit hindi ko pa nakikita ang kanyang bahay, ang kanyang pamilya. Hindi ba't sa isang normal na relasyon, dapat may alam ka sa buhay niya? Dapat,
Kahit papaano, may bahagi siya ng mundong alam ko. Pero ngumiti lang po siya. Yung ngiti niya na puno ng lihim. Hindi pa tamang panahon. Sagot niya. Hinahaplos ang buhok ko. Darating tayo dyan. Pero kailan? Pero wala akong nagawa. Hindi ko na siya pinilit nun. Dahil ayaw ko ring sirain ang gabi namin. Pero sa loob-loob ko, may kung anong bumabagabag sa akin. Pagkatapos, napansin ko rin na sa tuwing tinatanong ko siya tungkol sa kanyang nakaraan, mabilis niyang iniiba ang usapan. Ang mahalaga ay kung anong meron sa atin ngayon. Ang nakaraan ay hindi na mahalaga at ang hinaharap ay hindi pa natin hawak. Ayun ang madalas niyang sinasabi. Dapat ba ako makontento sa ganon? At may isa pang bagay. Hindi po siya nagbabago. Oo, literal. Sa loob po ng mga linggong nagdaan, isang gabi akong napahinto at napansin ang isang bagay. Hindi po nag-iiba ang kanyang anyo. Parang sa bawat pagkikita namin, eksaktong pareho siya ng itsura noong una ko siyang nakita. Wala man lang bakas ng pagod sa kanyang mukha, ni hindi ko siya nakitang pinagpawisan o bumibigat man lamang ang hakbang. Ang kanyang balat, nananatiling kasing kinis ng porselana. Ang kanyang buhok, hindi man lang nagulo ng hangin. Walang pagbabago. Noong una, inisip kong baka ako lang ang nag-iilusyon. Pero habang tumatagal, lalo kong napapansin ang mga bagay na parang hindi pangkaraniwan. Minsan, sa gitna ng gabi, nararamdaman kong may iba pang presensya sa paligid kapag kasama ko siya. Parang may mga matang nakamasid. Parang nagbabantay. Pero kapag nililingon ko, wala akong makitang kahit sino. Hanggang sa isang gabi, napanaginipan ko siya. Sa panaginip ko, hindi siya ang lalaking nakilala ko. Nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na bulwagan. Nakasuot ng isang kasuotang hindi pangkaraniwang nakikita sa mundo ng mga mortal. Sa paligid niya, may mga ilaw na umiikot at sa kanyang tabi, may isang babaeng nakapula. Mahaba ang buhok, nakatalikod sa akin. Ramdam ko po ang kakaibang enerhiya sa panaginip na yon. Isang enerhiyang malamig at nakakakilabot. Narinig ko ang tinig ng babae. Mahal mo siya, hindi ba? Napalunok ako. Hindi ko alam kung kanino nakadirekta ang tanong. Sa akin ba? O sa kanya? Pero bago pa ako makasagot, bigla siyang lumingon. At doon ko siya nakita ng buo. Napakaganda niya. Hindi pangkaraniwang ganda. Ang kanyang balat ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata, parang mga bituin sa kalangitan. Pero, ang tingin niya sa akin, malamig. Puno ng bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Bigla akong nagising. At pagdilat ko, naliligo na ako sa pawis. Ma'am Rain, ang panaginip po na iyon ay paulit-ulit na bumalik sa akin. Sa bawat gabi, mas lumilinaw to. Hanggang sa isang araw, napansin kong hindi lang pala ito basta panaginip. Sa gitna ng aking paglalakad pa uwi isang hapon, sa gilid ng aking paningin, may isang babaeng nakatayo sa di kalayuan. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin kumikibo. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Kinabahan ako. Lumingon ako para tiyakin kung may kasama siya. Pero nang bawiin ko ang aking tingin, wala na siya ron. Minsan, sa tuwing kasama ko ang minamahal ko, nararamdaman kong may ibang presensyang hindi ko nakikita. Pero alam kong meron. Minsan, sa kaligitnaan ng aming pag-uusap, bigla siyang natitigilan. Para bang may naririnig siyang hindi ko alam. At isang gabi, nang masyado akong naging mapilit na tanungin siya kung may itinatago ba siya sa akin, doon ko siya unang nakitang matigas ang tingin. Hindi mo kailangang malaman ang lahat.
Magtiwala ka lang sa akin. Malamig niyang sabi. Pero paano kung hindi ko na kayang maniwala? Sino ka ba talaga? At ano tong hindi mo sinasabi sa akin? Sa puso ko, nagsimula ang isang pagdududa na unti-unting kakain sa akin. At hindi ko alam na ang susunod kong matutuklasan ay ang magpapabago sa lahat. Hindi po ako mapakali. Simula noong una kong makita ang babaeng yon, pakiramdam ko ay may anino nang sumusunod sa akin. Isang aninong hindi ko makita pero nararamdaman ko sa bawat hakbang ko. Kahit kasama ko siya, ang engkantong minahal ko, hindi na nawala ang pag-aalinlangan sa dibdib ko. Para bang may sapot na unti-unting bumabalot sa akin. Isang bagay na hindi ko na kayang baliwalain. At sa kabila ng paulit-ulit niyang pagtiyak sa akin na wala akong dapat ipag-alala, na wala akong dapat itanong, isang bahagi ng sarili ko ang gustong humukay ng sagot. Hanggang isang gabi, dumating ang pagkakataon. Nasa gilid kami ng ilog noon, sa paborito naming tagpuan. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ko, habang hawak ang kamay ko. Pero alam ko may bumabagabag sa kanya. Mas matamlay kasi siya kaysa sa dati. Para bang may iniisip? May problema ka ba? Tanong ko, hinihigpitan ng hawak ko sa kanya. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, itinuon niya ang tingin sa tubig na dumadaloy. Ilang sandali rin kaming nanahimik bago siya muling nagsalita. Mahal mo ba ako? Natigilan ako sa tanong niya. Hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi dahil hindi ko maintindihan kung bakit niya kailangang itanong yon. Alam mo naman na yung sagot dyan. Bakit kailangan pang itanong? Bumuntong hininga siya. Kung sakaling malaman mong may bagay akong hindi pa sinasabi sa'yo, na may bagay akong matagal ko nang itinatago, magbabago ba ang nararamdaman mo para sa akin? Sa sandaling yon, parang lumamig ang hangin. Hindi ko alam kung anong sagot ang hinihintay niya. Hindi ko alam kung anong lihim ang tinutukoy niya. Pero alam kong yun na ang sandali. Ang sandali kung kailan kailangan ko nang marinig ang katotohanan. Huminga ako ng malalim. Sabihin mo na. At doon niya binuksan ang lihim na babago sa lahat. Isa akong engkanto. Mahina niyang sabi. Pero alam ko na yon. Alam kong hindi siya pangkaraniwang tao. Pero yung sumunod niyang sinabi ang tunay na nagpalamig sa dugo ko. At may asawa na ako. Sa mga sandaling yon, tumigil po ang mundo ko. Hindi agad lumubog sa isipan ko ang mga salitang yon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Gulat ba? Galit? O sakit? Nakatitig lang ako sa kanya. Hinihintay na sabihin niyang nagbibiro lang siya. Na hindi totoo lahat ng yon. Pero hindi siya ngumiti. Hindi niya ako tinitigan. Dahil alam niyang nasaktan ako. Noon pa man, hindi ko na dapat hinayaan na mahulog ka sa akin. Pero hindi ko napigilan. Ikaw ang tanging mortal na hindi ko kayang layuan. Napatayo ako mula sa kinauupuan ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sakit na yon. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Bakit mo ko pinaasa? Tumayo siya. Tinangkang hawakan ng kamay ko. Pero hindi. Umatras ako. Mahal kita. Hindi ko ginusto to. Pero ang buhay ko, ang kapalaran ko, matagal lang nakatali sa kaharian ko. Doon ko po naintindihan. Ang babaeng nakikita ko sa panaginip. Ang presensyang sumusunod sa akin. Ang engkantada. Asawa mo siya. Mahina kong sabi. Hindi ko na kailangang itanong.
Nakita ko ang pagtango niya. Mabigat. Oo, siya ang reyna ng kaharian namin. Nalaglag po ang puso ko sa impyerno. Ako ang kabit ng isang engkanto. Ako ang kasalanan sa isang relasyon na hindi ko alam na umiiral. At ako ang dahilan kung bakit ngayon may isang reyna ng engkanto na nakamasid sa akin. Nagbabantay, nag-aabang. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa akin ngayon? Hayaan ba niya akong mabuhay? O katulad to ng ibang kwentong naririnig ko na mawawala na lang ako nang walang kahit anong bakas. Hindi siya sumagot at doon ko naunawaan na hindi ito tungkol sa pagmamahalan lamang. Ito ay tungkol sa isang pagkakamali na hindi ko naman sinasadya pero may kapalit na hindi ko kayang sukatin. Dahil ang pag-ibig ko sa isang engkanto ay isang pag-ibig na ipinagbabawal. At ang mga engkanto, hindi sila nagpapatawad. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi niya. Ang pag-amin niyang may asawa na siya, ang reyna ng kanyang kaharian, ang engkantadang matagal ko nang nararamdaman sa paligid ko, ang babaeng nagpakita sa aking panaginip. Ang babaeng ngayon ay tiyak kong alam na ang tungkol sa akin. Alam niyang narito ako. Alam niyang mahal ako ng asawa niya. At alam kong hindi siya mananahimik. Isang linggo akong hindi bumalik sa kagubatan. Sinubukan kong takasan ng lahat. Sinubukan kong mabuhay na parang walang nangyari. Sinubukan kong kumbinsihin ng sarili ko na isang masamang panaginip lang ang lahat. Pero kahit saan ako lumingon, naroroon pa rin ang aninong bumabalot sa akin. Ang pakiramdam ng malamig na presensya sa aking likuran. Ang anino sa sulok ng aking paningin. Alam kong hindi niya na ako tatantanan. At hindi nga ako nagkamali. Gabi yon, habang naglalakad ako pauwi mula sa trabaho, may biglang bumalot na malamig na hangin sa paligid. Kumikislap ang ilaw ng poste sa daanan. Waring may bumabaluktot sa hangin sa paligid. At noon ko siya naramdaman ng buo. Napahinto ako. Humigpit ang hawak ko sa aking bag. Pilit na pinapakalma ang kumakabog kong dibdib. Pero kahit hindi ko siya nakikita, alam kong nandun lang siya. Sa wakas, nagpakita ka rin. Ang tinig niya ay hindi mula sa isang mortal. Malamig yon, matalim, puno ng kapangyarihan. Lumingon ako at doon ko siya nakita. Nakasuot siya ng isang mahabang bestidang pula na tila gawa sa ulap. Ang kanyang buhok ay mahaba, umaagos na parang tubig. Ang kanyang mukha, perpekto. Hindi pantay sa kagandahang kayang abutin ng sinumang tao. Pero ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na nagpatayo sa balahibo ko. Galit. Hindi mo dapat kinalaban ang isang reyna. Aniya, ang boses niya ay tila alingaw-ngaw sa hangin. Hindi mo dapat inangkin ang isang bagay na hindi sayo. Napaatras ako. Ang puso ko ay halos bumagsak sa kaba. Hindi ko po alam. Sagot ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Hindi ko po alam na may asawa na siya. Nakita ko ang lalong pagngisi sa mukha niya. At inakala mo bang hindi ito magkakaroon ng kapalit? Bigla kong naramdaman ang isang matinding puwersang bumalot sa katawan ko. Hindi ko na namalayan ang sumunod na nangyari. Para akong hinila palabas ng sarili kong mundo. Nagising ako sa isang lugar na hindi ko kilala. Hindi ito ang bayan ko. Hindi ito ang mundong kinalakihan ko. Ang paligid ay isang malawak na kagubatan. Mas lunti ang higit sa anuman sa mundo ng mga mortal. Ang hangin ay puno ng kakaibang bango. Pero may halong panganib.
Ang langit ay bughaw ngunit tila bumababa. Mistulang may halong salamangka. At doon ko siya nakita muli. Nakaupo sa isang trono na gawa sa kristal. Sa tabi niya, nakatayo ang engkantong minahal ko. Ngunit ang kanyang mga mata, parang hindi na ako kilala. Anong ginawa mo sa kanya? Napalunok ako, pilit na nilalabanan ng takot. Ngumiti ang reyna ng engkanto. Binura ko ang lahat ng alaala niya tungkol sa'yo. Sa kanyang paningin, isa ka nalang anino. Isang panaginip na hindi niya maaalala kailanman. Nalaglag ang puso ko. Hindi ito maaari. Tinignan ko siya, ang lalaking minahal ko. Pilit na hinahanap ang kahit anong bakas ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Pero wala na roon ang lalaking dating ngumiti sa akin. Ang lalaking yumakap sa akin. Ang lalaking nagsabing mahal niya ako. At doon ako tuluyang bumigay. Napaluhod ako sa malamig na sahig ng kaharian ng engkanto. Bakit mo ito ginagawa? Halos pabulong kong tanong. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapangyarihan. Dahil kailangan mong malaman ang iyong lugar. Hinakbang niya ang kanyang mga paa palapit sa akin. Sa bawat hakbang niya, parang bumibigat ang hangin sa paligid ko. Ang mga tulad mo, mga mortal, ay hindi para sa mundo namin. Hinaplos niya ang aking pisngi. Ngunit hindi yun banayad. Isang pagkakamali ang pagpasok mo rito. At noon ko naramdaman ang malamig na haplos ng kanyang kapangyarihan. Isang apoy ang bumalot sa katawan ko. Hindi apoy na nagliliyab, kundi apoy na pumapaso ng dahan-dahan. Isang hapdi na hindi ko kayang ipaliwanag. Para akong binubura mula sa realidad. Ito ang parusa mo. Aniya, ang kanyang tinig ay malamig na hindi nababahala. Wala nang makakaalala sa'yo. Hindi lang siya, pati ang mundo mo. Babalik ka sa inyong bayan, pero wala ni isang tao ang makakaalala kung sino ka. Napahinto ang paghinga ko. Ano pong ibig mo sabihin? Ang buhay mo, ang pagkatao mo, mawawala. Nagising ako sa lupa sa gitna ng kagubatan. Wala na ako sa mundo ng mga engkanto. Pero nang bumalik ako sa bayan namin, napagtanto kong totoo ang kanyang sumpa. Nang makita ako ng aking pamilya, wala silang kahit anong pagkilala sa akin. Parang hindi nila ako kilala. Parang isa akong estranghera sa sarili kong tahanan. Hindi ko na alam kung ilang oras akong nakatulala sa harap ng sarili kong bahay. Ang bahay na kinalakihan ko, ang bahay na punong-puno ng alaala, ngayon ay mga alaala na naglaho na. Nakatayo ako sa harapan ng aking ina, ng aking ama, ng aking nakababatang kapatid. Ang pamilyang nakasama ko sa buong buhay ko. Ngunit sa kanilang paningin, isa akong stranger. Pasensya ka na, miss. May kailangan ka ba? Tanong ng nanay ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na isang biro lang to. Pero, nang makita ko ang titig ng aking ama, isang titig na puno ng kabaitan ngunit walang pagkilala. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Wala na akong lugar sa buhay nila. Dahan-dahan akong umatras. Nanginginig ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung paano ako nakalayo. Hindi ko alam kung paano ako umalis sa lugar na minsan kong tinawag na tahanan. Hindi na ako nag-i-exist sa kanilang mundo. Wala akong kahit sino na maaaring paghinga ng saklolo. Nagpalaboy-laboy ako nang hindi ko alam kung saan pupunta. Para akong isang kaluluwang walang direksyon.
Pumunta ako sa dating mga kaibigan ko. Wala ni isa sa kanila ang nakakita sa akin bilang ako. Pumunta ako sa dati kong pinagtatrabahuan. Walang ni isa ang nakaalala sa akin. Pumunta ako sa lahat ng lugar na minsang naging bahagi ng buhay ko. At lahat ng to, hindi na ako kilala. Para akong isang multo na buhay pero parang wala ng pagkatao. Wala akong naiwang bakas. At ang lalaking minahal ko, sinubukan kong puntahan siya sa huling pagkakataon. Nagulat ako nang makita kong nakatayo siya sa paborito naming tagpuan, sa tabi ng ilog kung saan kami unang naghalikan. Para sa akin, yun ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero para sa kanya, isa lamang ordinaryong gabi yun. Dahil nung umarap siya sa akin, wala siyang bakas ng pag-alala. "Sino ka?" Tanong niya. Ang kanyang tinig ay hindi nagbago. Malamig, misteryoso, ngunit wala ng bahid ng damdaming minsan niyang ipinadama sa akin. Napakagat ako sa labi. Alam ko naman ganito ang mangyayari. Alam ko naman na wala nang natira sa aming nakaraan. Pero Ma'am Luna, ang sakit pa rin. Wala lang. Mahina akong sagot. Ngumiti ako. Isang mapait na ngiti bago ako tumalikod at lumakad palayo. At yun na nga po ang huling beses na nakita ko siya. Dumaan ang mga araw, linggo, buwan. Wala akong matatakbuhan. Wala akong babalikan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ako sumuko. Kahit nag-iisa ako sa mundong to, may natitira pa akong isang bagay na hindi kayang burahin ng engkantada. Ang sarili kong pagkatao. Kaya nagsimula ako muli. Naghanap ako ng trabaho sa isang bagong bayan, malayo sa dati kong tahanan. Doon, walang nagtanong kung sino ako. Walang nagduda kung bakit wala akong nakaraan. Itunuring nila akong bagong dayo. Isang strangherang nais magsimula. At sa bagong mundong yon, natutunan kong bumuo ng sarili kong buhay. Hindi na ako bumalik sa kagubatan. Hindi ko na sinubukang hanapin siya. Hindi ko na hinayaan na ang anino ng aking nakaraan ay lamunin ako ng tuluyan. Dahil alam ko na ang muling pagsulyap ay hindi magdudulot ng kasagutan, kundi lalong magpapalalim sa sugat. Oo, hindi madali ang lahat. Sa bawat umaga, may isang bahagi pa rin ng puso kong gustong bumalik. Gustong subukang ipaglaban ang hindi na maaaring ipaglaban. Pero sa bawat umagang yon, tinuruan ko ang sarili kong tanggapin ang katotohanan. Hindi lahat ng pagmamahal may kaligayahan sa dulo. Hindi lahat ng kwento may maligaya at perpektong katapusan. At higit sa lahat, hindi lahat ng tao ay mananatili sa buhay natin, gaano man natin sila kamahal. Pagkalipas ng 3 taon, isang araw, habang naglalakad ako sa loob ng isang pamilihan, may nakasalubong akong isang lalaki. Matangkad, matikas ang tindig, may matang parang kumikinang sa ilalim ng araw. Nginitaan niya ako, Ma'am Luna. Isang tunay at hindi mahiwagang ngiti. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, hindi ako kinalabutan. Hindi ako natakot at hindi ako nakaramdam ng sakit. Sa halip, naramdaman kong may bagong kabanatang nagsisimula sa buhay ko. At sa sandaling yon, sa wakas, alam kong kaya ko nang magpatuloy. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga bago kong subscribers. Welcome po sa inyo. At syempre, hello po sa mga dati ko ng subscribers. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.